Hello! We are back! Sup? Okay lang yun, walang mic. Okay lang yan, kahit walang mic. Narinig nila tayo. Oo, narinig niyo ba kami? Oo, narinig daw nila tayo. Sup guys? We are back! Hello! So, before I go home, kumuha na tayo ng podcast. Yon. Namiss na tayo ng mga tao. Yes, I know. Oh my gosh, babe. Okay, anyway, so thank you so much to Seiko, of course, for... This month's watch. Yes. So, ito yung sa akin. Wait lang. Suot ko na kasi. But this one, still from the Presage line because I love Presage. So, ito siya, guys. Ayan. So, this is the SSK037. And medyo malaki to, ha. This is 41mm. If Minsan I remember. 41. Ay, hindi. 40.5. Muntik na maging 41. 40.5. Tapos yung maganda dito, guys, is... Ano yung tawag dito? GMT. GMT siya. So, this is a Presage na GMT. Wow, jet setter. I know. So, as a traveler. Wow. Traveler. So, important yun, guys. Kasi, parang dual time zone. Yun ba yun? Yun ba yung tawag doon? Yes, love. O, diba? I'm so galing with watches. Pero yung mga tinatravel naman yan, same lang yung time. O, hindi ah. Mga less Plus 3. Plus 3, minus 3, plus 1, minus 1. I go. What's yours? Yours is nice. Mine is nice because this is the Tito Mikey color. Yan, oh. Ayan, guys. So, navy blue, of course. This is the SRPK 97. Okay, it's for those who know my Seiko journey. Ang first ever Seiko ko is the SRPK 51. Okay, ito 57. Sorry, 97. Okay, this is the 97. Ano, I really love navy blue. Alam niyo naman yan. The Tito Mikey color is the navy blue. So every time it's navy blue, sobrang guwapo. So yun. Medyo malaki din to. 42.5. Tama ba? Oo, 42.5. My biggest really is 42. So ito technically yung biggest ko na. 42.5. Sobrang guwapo. Diba? Ganda. Ganda talaga pag navy blue. Shout out to Seiko. And also dun sa mga bumibili ng Seiko, tinatag kami. Yeah! Sobrang dami ninyo ngayon. Seiko Titos and Seiko Sizzies. Sobrang dami nilang na ano ngayon, nabubudol, tapos tatag tayo. Nabudol na naman ako. Maganda yun. Again, SRPK 97. Yeah! Anyway, pag-uusapan natin. Since naka-ano ka, GMT ka, yung first solo travel mo malapit na. Hindi ko pa sinasabi yun, babe. Okay lang yan. Nagsasabi. No, I'll share it in another video. Hindi, I don't wanna share about it pa. Bakit? Because I don't really share much about... Oo, tsaka solo travel eh. So parang... Saan lang nanggaling yung decision mag-solo travel? So as much as possible, I wanna keep it private muna till I'm there. Kasi mahirap na solo eh. Security purposes din yun kahit pa. Ikaw naman, medyo mahirap pa. Punta ka pa naman ng Japan. Singapore. What's that? Siyang Korea. Hey, anyway, so yung... For security purposes, naguluhan na sila. Punta siya ng Vietnam. So, yung guys, yung reason why I'm going on a solo... Yun ang tinatanong. Hindi ko sabi ko saan ka pupunta. Ay, naku babe. Ikaw lagi ka nauuna. Tradisyon na yan dito sa podcast natin. Mauuna ka bago ko pa sabihin. Hindi ka nag-aantay. Game. Anyway, but yung decision to do a solo trip, kasama kasi yun sa parang bucket list ko for this year. So, sabi ko, I was thinking about it. Ang tagal ko nang gustong gawin. Early this year pa, Feb, gusto kong pumunta. March, gusto kong pumunta. Birthday ko, dapat magsa-solo trip ako. But then, a lot of things happened kasi during those months. Especially na nalaman ko ano may sista ko. Basta ang daming nangyari na parang akala ko mga June, ganun. Hindi na talaga ako makakapag-solo trip. But then... I realized when I was checking my calendar, may maliit na window for me to travel netong month na to. And so, wala. Nagda-drive lang si Mikey. Sabi tayo pupunta. Basta we were going somewhere. Hindi, kasi nag-solo travel ng kapatid ko, kaya mas lalo siyang ginalaan. So, basta yung pupuntahan ko kasi guys, matagal ko na siya iniisip. But I wasn't aware kasi if it was solo travel friendly. So, yung sister ni Mikey, she went there, and yung si Architect Patty, who went there also, but with a friend naman, sabi niya, okay daw sa tayo. So, ayun, for the solo travel, quick lang siya guys, kasi nga, alam mo, parang part of me, medyo napapaisip ko ba't ko siya binook. Pero, kasama yun eh, dahil wala naman akong magagawa. Kasi pagbalik ko, medyo madami ako ina-anticipate na work stuff. And sabi ko nga, ano bang meron doon? Kaso puro food daw.
may event ako na tinitingnan. Sabi ko, shucks, so kailangan ko talaga mag-workout doon. Saglit na nga lang hindi ka rin pwede lumamon. I mean, kakusapin ko si Coach about it. Pero ano mga araw ba to? Weekend? No, nag-usap na kami ni Coach Mark. Hello, Coach Mark of Jimbasi. Ihihirapan na talaga ako. So, nag-usap kami Coach Mark of Jimbasi? Siya si Jimbasi, baby. O, basta yun. Hindi naman pangalan niya Jimbasi eh. Anyway. So, nag-usap kami. Oh. Sabi ko, Coach, pupunta ako ng ganito. Coach, paano hindi tumaba ng kain ng kain? Ito nga, ikikwento ko nga. Sabi ko, Coach, so may solo trip ako, tapos pagbalik, may konting days lang tayo, tapos may tentative pa yung event eh, pero medyo malala kasi event. Sabi ko, okay, Coach, may event tayo. Ang ginawa niya, till the event, until may solo travel, hindi. Medyo malala yung workouts namin. Kaya ako nag-intervals kanina ay super set na may treadmill. Wild yung kanina niya. Medyo wild talaga. So, yun. But then, I'm so excited though. As in, nagsisearch lang kanina. Kasi I wanna make the most out of it. And as much as possible, ayoko din yung medyo boring ako na solo travel na within the city lang. So, I'm planning to go around other cities also para mas ma-experience ko yung lugar. I can never. But I'm so excited. Iniisip ko, yung problem ko lang talaga guys is medyo madaming aesthetic spots. Naku, wala ang So, wala ang professional photographer. Hindi rin siya, kahit wala ka dun, babe, I really don't feel the difference. Or kahit nandun ka, I don't feel the difference. Come on. Yeah, I gotta admit. No. It's getting better. No, it's getting better, but it's not. It's still getting better. Progress over perfection. Okay. Babe, ang dami ko nang ginastos sa camera para lang... Ang ano kasi mga camera nito, bibili tapos may mas maganda. Ay, mas maliit to. Yun na nga eh, kasi yung malaki kong binili guys, it didn't work. Hindi niya kaya talaga. Hindi guys, hindi niya. Nahirapan siyang dalhin kung saan-saan. Hindi, yun naman. Laki-laki. That's for photo and video. May plan pa ako sa camera na yun. Yung bago, point and shoot, sabi ko, sige, easier. Do you still use your Osmo? Honestly. Yun na nga eh, gagamitin ko siya ngayong travel. Kasi, yun yung problem ko guys. Going back, so since madaming aesthetic spots, iniisip ko na kung aling camera yung dadalhin ko. Osmo? Alam ko naman na Osmo, pero pag photo kasi halatang Osmo. So, photo. So, pag pang vlog, yung Osmo talaga. Yeah. I mean, for video. Photo, magte-train na ako na mag-tripod and mag-timer nung camera ko na maganda just to make it work. Pag nagawa ko talaga yun, galing ko. Yun lang. Galing ko talaga. Imagine, solo ka, magka-tripod ka, sinalagay ko siya sa tripod. Maraming gumagawa nun sa magpaturo ka. Kaya nga magte-train ako, yun nga yung point ko. Saan mo magte-train? Doon? No, kahit dito. I'm gonna put it in a tripod and like... I can never solo travel ever in my life. So, what's the update with you, boy? Wala. Tatrabaho. Opening ng PBA. Yun lang. Puro work, sa totoo lang. It's something na parang tawag mo dun. Parang may routine. Again, ano kami ni CZ, magkaiba kami dun eh. Ako kasi routine like ako eh. Okay ako na routine. Yung ito lang at ito ginagawa ko. Content, workout, di ba? Siya naman, she has to recharge somehow. Yun yung recharge niya, yung mga travel. Yan, ganyan. Nasi-stress yan guys pag walang nakabook na travel na malapit na. Ako baliktad ako. Pag may malapit ng travel na anxious na ako na parang iiwan ko yung trabaho. Pero syempre, slowly naman. Nakakapag-adjust naman. Kasi I think may travel tayo ng September. October. So medyo malapit-lapit na. So yun, puro lang talaga work. And now, I think this is the most serious I've been in terms of my health and working out since health not so forever. Much. Huh? Hindi pa din serious yan. Huh? It's more of food lang. What? Food is health. I know, but that's still not it. Kasi hindi pa naman natin alam eh. We still don't like going to hospitals and getting... Ano yun eh? Not that kind of health. Yung fitness. Ayan. Yung wellness. Yung food. First time ko talaga maging ganito kadisiplinado sa buhay ko. Like, literal sa buhay ko. In fairness, no, pag tumatanda ka talaga, medyo mapipilitan ka talaga Mas kailangan ko kasi, guys, kaysa kay CZ. Alam natin si CZ, medyo
Bata pa si Sissy, 24. Ako mag-34 na ako, guys. So, medyo kailangan ko na mag-ano. And it all started talaga kay Hugh Jackman. Doon ako na paano, okay, magda-diet na ako. So, sobrang ganda ng sistema namin ngayon. Sobrang ganda ng sistema namin ngayon. I just want to say that. No, it's not. Sobrang ganda talaga. Which binabril ni Sissy for the longest time. Umabot, guys, sa point na nagbubulungan na lang kami ng mami niya sa bahay nila. Kasi si Sissy, si Sissy, nag-worry sa mom niya, which rightfully so. Baka ma-stress yung mom niya, mapagod. Tapos yung mom naman niya, Gina G. So, syempre, she's just looking out for her mom na huwag ma-stress when it comes to that. Pero yung mom talaga niya kasi sobrang galing magluto. Ito kasi yan, guys. Sobrang hilig magluto. Wait lang. Wait, ako. Ipopromote mo ba? Hindi mo Hindi ko pinopromote, guys. Kasi nga, gusto namin, ayaw namin ma-stress si tita. So, ayaw din namin na, kaya hindi namin pinopromote, guys. Walang business si tita. Galing lang sa amin, kami lang parang inaalagaan lang niya. So, magkausap sila ni Coach Mark. Tapos, ayos. Sobrang sarap niya magluto, guys. No joke. Kaya siguro nagda-diet ako. Kasi in fairness, wala pa siya naluluto na hindi masarap. So, hindi mo nga inubos yung last week na dinner. Oo, medyo Friday, Saturday, medyo na ano na. Kasi mas, siya eh. Parang, syempre, since mas matagal siya sa ref. Which, by the way, nag-viral yung meal plan video ko. A lot of people have been asking paano siya hindi napapanis. Dapat lang malamig talaga yung ref. Hindi. Malamig, That's diba? not the point, babe. Mali yun. Ano? That's not the only reason why hindi napapanis yung food natin. Bakit? So, the reason why, yung meal prep namin, guys, we prepare everything on Sunday and then nasa ref lang. Ref number 1, tama naman. Kailangan talaga okay yung ref nyo, yung temperature ng ref nyo, malamig. Number 2 is because the way my mom cooks the food and the way pinapaluto siya ni Coach Mark, it doesn't have that much mga parang yung additives. Basta yung mga ganong basta healthy siya. Oo, parang hindi masyado madaming kung ano man. Oo, like mga milk or kumbaga yung mga tomatoes, ganun yun kasi mabilis mapanis. Sometimes it's really that. So yung sa amin, less, when your food has ulam less, lang talaga. Less, what do you call that? Yung mga basta pampalasa, ganun. Pero masarap pa din, guys. So anyway, so there was a time na sobrang atat na akong mag-meal plan. Na talagang, kasi solid yung mga yummy diet, solid lahat yun. Pero, hindi siya specific eh. At the end of the day, calories lang siya. So I wanted to, nabibilang na yung macros, bibilangin yung protein, yung fats, ganyan. So si Coach Mark nag-aayos nun. So, umabot talaga sa point na nagbubulungan lang kami ng mami niya. Parang, tita, ganyan. So si mami naman niya, yung mami naman niya, Gina, na parang, can I sabihin kay Sissy, gano'n. Can I butt in? Oh, sige. The reason why, guys, na I didn't want my mom to cook our food is because, number 1, wala pang palya si Mikey sa mom ko. My mom could never say no to Mikey. So, feeling niya, oo lang siya pag ako? Oo, like talaga mahiya siya kay Mikey. Kasi, magaling talaga siya magluto. Like, I'll give her that, magaling siya magluto. Pero, at the same time, madami kasi siya inaasikaso sa bahay. Like, our dogs, the house, everyone's meal sa bahay. Tapos, pangilan na tayo? 3rd week? Sobrang solid. But talaga. Yeah, yun nga. Saya. Tapos pupunta kami doon ng Sunday ng gabi. Tapos magpapak kami doon. Ang saya talaga. Yun lang yung reason ko, guys. It's really because... Pero in fairness, you have to admit, the past 3 weeks, since nag-start, sabi ko kasi kay Sissy, sabi ko, bigyan natin lang like try natin. Try natin, guys. Pero guys, can I just say, if you're planning to do meal prep also, and meal plan, and then, basta ako suggest na talagang compute everything, ganun. And kami, we came from a diet na talagang grab every day, all day, ganun, to meal prepping. So, ito yung nangyari. This is just a big disclaimer because I feel like malaking factor to sa buhay namin for the past 3 weeks. The first week, ako yung urat na urat. Kasi nag-change eh. Guys, you know how much I love food. Food is the only, if not my top 3, baka nasa top 5 na motivation ko in life. I love food. Top 5, top 3? Top travel, shopping, food. Hindi. Syempre, iba naman yun. Hindi yun like to keep. Basta in general. So, nasa top 5 ko ang food. And I just love food talaga. Like,
alam mo yung magsiset ako ng mga dates namin doon sa particular restaurant kasi nakita ko siya na bago, ganun. Tapos pag bored ako, mag-aaya ako mag-dinner. So, I love food talaga. Tapos biglang ililimit ka na, ito yung ulam, ganyan. Tapos, ito pa guys. So, alam kong gano'ng kasarap pagluto mom ko. Like, proud ako doon, ang sarap niya magluto. Tapos, nagluto siya ng meal prep. Sabi ko, ang tabang! And even my mom was super apologetic about the food. Kasi alam niya, na matabang. Kasi hindi ka naman sanay sa lutong bahay. I mean, masarap talaga ako. Sarap kaya nung beef broccoli. Masarap siya. In fairness, just ganito na lang. Masarap siya pero could be more malasa. Basta, oo, ganon. So, in fairness, yung this week namin, malasa na yung mga sarap pagkain. This week talaga, guys. Kasi last week, mga inasal. Tapos, basta wala talaga. Hindi naman walang lasa. Pero, I just know na if mom ko masusunod. Kung sineryoso niya. Like, if mom ko masusunod kung paano yung way ng luto, mas masarap siya. But, ayun lang. So, yun. Second, yun nga, alam ko na medyo kulang sa pampalasa. But, yun kasi, dagdag calories talaga yun. Third is, imagine mo, nung first week ko first, second week, limited lang, halos wala kaming snack. Hindi kami nag-snack. This week kami talaga nanghingi ng snack. So, meron ba? Ako meron, yung coffee. That's not a snack. Yun na nga yung ginawa ni Coach na computation. Coffee? Which is, it works for me kasi pag nagko-coffee ako, hindi ako nagugutom. Like, first meal ko 11, magko-coffee ako mga 12. Susunod na meal ko, which medyo mali, 7, tapos kakain pa ako ng dinner. Kasi kailangan maubos eh. So, yung in-between, pikon talaga ako. Sabi ko talaga kay Mikey the first week, babe, you made us more boring. Like, we're boring na tayo, na couple. Tapos, mas naging boring tayo kasi first time namin mag-ball na hindi kami kumain, hindi kami nag-snack, walang dessert, walang ice cream, walang kahit ano, hindi kami nag-sidetrack. Kasi, pumunta kami UP Town, ginawa na namin kailangan, umalis, I was like, pagkain, tapos may bagong bukas sa mga ano talaga siya, it's sobrang kailangan maging disiplinado talaga. Oo. Like, at saka it helps, kahit medyo pareho kaming urat. It helps na may kasama ka. Ako first week. Ako second week. First week ako. You gotta admit, this week medyo okay na kami. Hindi kami nagkakapikunan this week. Hindi. Never tayo nagkapikunan this week. Hindi naman tayo ever nagkapikunan. Like, alam mo lang, nagutom na yung tao. Ang nangyari first week, ako very vocal ako. Nakakainis ako. Ako quiet ako. Last week siya, guys, malalaking kay Mikey. Low energy. Tapos I was so energetic last week kasi parang feeling ko nakaka-recover na ako dun sa flu ko, ganon. Tapos, siya low energy. Pero this week yung pinaka... Kumbaga na kasi guys pag alam mo tsaka yung alam mo na kailan mo kakainin yung food. Hindi mo pwedeng kainin too soon kasi pag kinain mo too soon, magutom ka mamaya. Hindi mo pwedeng kainin too late kasi mabibwisit ka. So, kailangan talagang sakto. Which ako, meron na akong sistema kasi may routine ako nasa frontline ako gabi-gabi. Siya yung medyo mas kailan ko kakainin yung lunch kasi ako may access ako sa microwave pagdating ko ng frontline siya wala. Oo. Kung saan lang siya abutan. So, mas pero guys, dun sa mga nagpaplano mag-meal plan, siya talaga, disiplina siya talaga. At saka, meron kasi akong knowing myself, once matalisod ako, tas kumain ako ng something na hindi dapat at that specific moment or day, alam kong may leeway na ako sige, okay lang. So, kain na ulit ako. So, talagang sobrang I try my best, talagang cut. Pero pagdating ng Saturday, Sunday, doon medyo kami. Pero in fairness, yung din namin, sa sobrang nakasanayan mo ng weekdays, yung cheat day namin, hindi rin todo cheat. Hindi rin kami nagmamakdo, hindi rin kami nagja-Jollibee, hindi kami din kami, parang steak. Which honestly, steak hindi naman unhealthy No, diba? we just try to avoid fast food. Don't get us wrong, guys, ha. Hindi kami fast food. Kaya kami nag-avoid ng fast food was because medyo naabuso namin yung fast food before we got into meal prep. Hindi naman namin sinasabi na huwag na kayo mag-fast food. Feeling ko pag Saturday, Sunday, pwede naman mag-fast food. Alam, gusto ko nga mag-pizza. Kami lang, parang we tried to avoid it also kasi nga naabuso talaga namin yung fast food before. And abuso ko sa bumboy ko. At the same time, ako lutong bahay. At the same time, parang
during weekends, we try to eat clean, hindi naman clean, hindi clean ang fast food guys. More of mas maulam na kasi kami ngayon. So, yung way of cooking, let's say yung mga mains, mas gusto namin. Kunyari, mga steak kasi grilled. Roasted chicken. Roasted, gano'n. And also, another benefit. Obviously, may benefit. Nafe-feel ko talaga siya. Like, no joke, nafe-feel ko siya. Never na ako bloated during the day. Even when you finish the meal, hindi mo feel na bloated ka. Kasi nga, I don't know, yung pagluto ni tita talagang ano eh. So, hindi ka bloated. Feeling mo talaga which, nagtitimbang talaga ako. Ako kasi nagtitimbang talaga ako. Kasi may goal talaga ako, may hit akong weight. So, when I got to that weight, timbang pa rin ako ng timbang to make sure na nandun pa din ako, di ba? So, pero ang pinaka-okay sa akin is, pinaka-beneficial sa akin is, ang problema ko kasi, since sobrang busy, pag nagutom ako or pag time ng kumain, whatever is available, yun yung ordering ko. Kaya ako Grab person. Kasi walang ready. Pero honestly, kung may ready, yun yung kakainin ko. Yun yung sobrang convenient, guys. Like, naka-ready na yung food. Like, ma-microwave mo lang, kakainin mo na. Yun talaga. Yun ang sakit ko. So, because of that, na-solve yun. Medyo healthy living kami lately. 3rd week na namin this week, guys. So, next week, change ulam na naman kami. Pero legit, I think kakain tayo ng Saturday, Sunday. Meron ka na bang naisip na restaurant Saturday, Sunday? Last week, Shibo eh. No, Chibo. Last week, It's Chibo and we had Japanese. Nag-Japanese kami. Tapos, before that, nag-steak tayo, diba? Nag-uma tayo, alala ko eh. With patty. Nag-uma kami. Nagmamu. Pero nag-uma din tayo, diba, sa Rockwell. Kasi nanood tayo ng movie. Tapos nag-uma kami. Grabe talaga guys, the way I would look at weekends guys, ngayon. Yung movie namin, yung chips namin, healthy option. Kasi ikaw eh. Kasi Friday ata yun eh. Parang Is that a Friday? I don't know. That was a Friday, kaya medyo meron pa kaming meal plan nun. Parang ewan ko ba. Parang it helps din naman that si Mikey, mas strict na siya with food. But at the same time, sometimes parang ang corny. Kasi parang weekend na, tapos ako mag-ice cream siya, hindi. And I was like, so paano? Like, kasi nga, mas may self-control ka. Kaya mong i-stop ulit. Ako, pag kumain ako ice cream, nasarapan ako, eto na naman ako. Ikaw, kaya mong i-stop. Tapos, nung sinabi niya sa akin na ang unang lilitaw, pag tumigil ka mag-sugar, is yung panga mo. So, mas lalo ako hindi na ako mag-sugar. Like ako guys, talaga, Actually, vain lang naman ako eh. Hindi ko the reason why kinip ko yung second week snack ko was dark chocolate. Na favorite ko naman. Just from Meiji. Hindi siya super, yung mapakla. And then now, nag-switch ako to coffee. Yung coffee ko, guys, is yung may cream, sweet cream pa din. Hindi ko kasi talaga kayang walang matamis. Ako cold brew lang ako eh. Sa pagkain ko. Well, limited in fairness sa akin. So, today is Wednesday. I can only have that specific coffee 4 times this week. Second pa lang kanina. So, I have 2 more days. I'm deciding kailan siya. Kasi akala mo pa naman, in fairness to me, Oo, kasi babe. In short, sa 3 araw, isang beses lang siya guys, medyo malala kasi mahilig ako sa kape. So, parang... Ba't ayaw mo na lang kasi mag-cold brew? Wala pang guilt. Brew lang. Ako, cold brew lang ako eh. Hindi ko kaya. Walang guilt. Like, inom ka lang na inom. Hindi, masarap. Nasasanay na ako, honestly. Di good job. Ay, hindi ko talaga kaya. I tried before. White chocolate my point is, okay din naman sa akin yung ganun kasi medyo natitrain ko na yung sarili ko to lessen my caffeine intake kasi before, kailangan paggising ko, magkakape ako kasi papapush ko yun. So ngayon, paplanuhin mo na yung kape mo. Kasi isa lang eh. So kailangan doon ka sa medyo hapon-hapon. Gano'n. Hindi na pwede umaga. Kasi usually dati, 2. May binigay pa si coach sa akin. Before pa tayo mag-meal prep na parang podcast yun eh. And then they talk about caffeine. And then they were saying na sinabi ni coach yun na parang if kompleto tulog mo, hindi mo naman need magkape. Pero pag hindi never naman na kompleto tulog natin eh. Pag hindi, dun mo kailangan. Kasi nga, parang ang coffee daw, parang ideally, yung effect ng caffeine, it only lasts for around 6 hours.
So, parang kapag kumpleto yung tulog mo, tapos nag-caffeine ka, yun yung reason that nagka-crash. Kasi parang, teka lang, okay naman ako eh, tapos tapos i-energize mo pa ulit yung, parang ganon. Although meron ako sasabihin na sobrang solid. Ayun, guys, since nagbibilang na kami, every time mag-merienda kami, kakain kami sa labas, sinecheck na namin. Like, kunyari, Starbucks, bagel calories. Check namin sa Google. You would be surprised. I already knew that. Like, kung gaano daming calories ang tinapay. Yan yung mga favorite ko pa naman, tinapay. Di pa ako nakakatinapay in like 3 weeks. Favorite ko tinapay, as in, parang 250 calories ata yung bagel. Yung isang lunch namin o dinner namin, 500. Kalahati na kagad nung... yung bagel sa akin, parang ano lang yun eh. Hindi ka nabubusog doon, trip lang yun eh. Masarap lang siya. Oh my gosh, talaga. Nagbago talaga paningin. Nagbago talaga, guys. You would be surprised. Saging, 120 calories. Mga ganon na parang... These are food na parang within a day, kinakain mo lang siya ng wala lang. Kasi trip mo lang. Kasi may nakita kang tinapay, o kaya punta kang bakery, putok, kalihim, magugulat ka parang 50 calories yun. So, tapos, one more thing na sinabi sa amin ni Coach Mark, yung liquid calories. So, hindi na kami nag-juice. So, yung mga liquid calories, guys. Meron naman yun. Ako kasi, guys, dati, nag-calorie count na talaga ako. Pandemic yun, naalala ko. Tapos talaga na-research ko yun. I think parang, inaral ko talaga lahat ng nasa YouTube, ganon. Tapos, basta nag-calorie count ako. So, I'm aware of everything na ngayon pala nare-realize ni Mikey. But, at the same time, you also need to, parang, ayoko naman na ang dating namin sa inyo is huwag nyo na kainin yung mga food na sinasabi namin. Honestly, hindi ko nga alam ba't namin ginagawa to. Guys, huwag nyo kami susundin. It's more of kasi, you need to balance. Siyempre, lifestyle. Si Mikey, na-realize niya yun ngayon kasi tumatanda na siya, na-realize niya na ang tagal bumalik ng abs niya. So, yun lang talaga yung reason ni Mikey. Hindi nga bumabalik eh. So, yun. Parang basically, bumagal metabolism niya. Pero, parang point lang namin is, kung ano yung intake nyo, kailangan na ma-match din siya ng lifestyle nyo, ng activities nyo. Siyempre, as much as possible, we need food naman talaga for energy. But, when we eat more than what we burn in a day, kahit, kunyari, sedentary lang yung lifestyle, di masyadong nag-workout, ganun. Yun kasi yung reason. May time na ganun kami. Yun yung reason bakit parang, syempre, you're going to gain weight at the same time, pag kunyari, masyadong sobrang man yung matatamis, yung blood sugar mo, yung mga, di ba, yung hypertension, pag masyadong cholesterol. So, yun, parang, syempre, kami, na-realize din namin yun because yun yung bagay na hindi na ulit namin napapansin before we got into meal prep. Kasi nga, parang laging fast-paced yung buhay namin with all the work, ganyan. Di na namin alam minsan na parang, basically, kung ano yung convenient yun yung kakainin, which is, pa-deliver, kung ano yung mga mabibilis. May times kasi before talaga na ang gagawin namin, kunyari, after long day of work, anong pinakamabilis na mag-deliver, doon kami kukuha. And it's usually fast food. And then that would happen every single day. Tapos, we weren't as active. Basta guys, huwag niyong gagawin. Kasi nakaka-stress siya. I think you just need to find a way to eat healthier. You don't have to meal plan na ganun ka stricto, diba? Sabi nga ni Mark sa akin, parang 6 of 7 days nagme-meal plan ka, sinusunod mo, hindi ka kumakain ng. Sabi ko, hanggang Saturday. Sabi niya, ano ka ba, nagko-compete? Kumbaga, pati siya parang hindi kailangan, guys. So, just try to eat healthier. Just iwas junk food, the usual lang. Ba't ang dami-dami mo? Sarap eh. Pero nasasarapan kasi talaga ako. So, anyway, yun lang naman. Thank you again to Seiko Philippines for our watches this month. Yes. SRPK 97. Tito Mikey colorway. Yan. And this is my Seiko Versace GMT, guys. Yes, sir. Alright, guys. We'll see you on the next episode. Bye. Bye.